Iba't ibang isyu tinalakay sa summit ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN tulad ng kaayusan sa Indo-Pacific region, taripang ipinato ng Amerika at paggamit ng artificial intelligence. Pinanawagan naman ni Pangulong Bongbong Marcos na pabilisin ang pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, may unang balitang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan! Salamat Pagi, magandang umaga mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Igan, kahapon nga bukod sa mga summit meetings ay nagkaroon din ng mga tinatawag na bilateral o yung one-on-one meetings si Pangulong Bongbong Marcos sa Prime Minister ng Lao PDR at gayon din ang Prime Minister ng Thailand. Sa parehong mga meeting ay napag-usapan ng mga usapin tungkol sa ekonomiya at sa kaso naman ng usapan sa Prime Minister ng Thailand ay napag-usapan din ang posibleng pagtutulungan para masugpo ang transnational crime. Ang ikatlo at huling bilateral meeting kahapon ay sa Prime Minister naman ng Vietnam kung saan nagkasundo si Pangulong Bongbong Marcos at ang Prime Minister ng Vietnam na si Pham Minh Chinh na iangat ang relasyon ng ugnayan ng Vietnam at Pilipinas sa comprehensive strategic partnership, kumbaga next level relations yan, bagamat may umiiral na tayong ugnayan sa Vietnam sa larangan ng food security, agrikultura, turismo at gayon din sa edukasyon. Matapos yan ay nagkaroon ng gala dinner na sponsored ng host ng ASEAN Summit, ang 46th ASEAN Summit, ang si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Dumalo na rin dyan yung mga leader ng Gulf Cooperation Council o yung mga Arab states sa Gulf region. Pero bago yan, Igan, ang mga naging highlights ng ASEAN Summit ang unang araw kahapon sa report na ito. Sa tuwing ASEAN Summit sa nakalipas sa halos 3 dekada, hindi nawawalang panawagan mula sa Pilipinas para sa isang Code of Conduct sa South China Sea. Karagatan kung saan magkakasapaw ang claim ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang China. Ang tensyon sa rehiyon, banta raw sa ASEAN ayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng kapwa mga lider sa pagbubukas ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. By working together, strengthening our institutions, and building the resilience and capacities of our people, we can better navigate this increasingly uncertain future and turn challenges into opportunities for shared growth and stability. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. Darating ang China bilang dialogue partner sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit. Ang GCC o Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Inaasahang mapapalawak ng dialogong ito ang kalakalan sa pagitan ng GCC, ASEAN at ng China sa gitna ng mga ipinataw na taripa ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo. Ayon sa Prime Minister ng host country na si Anwar Ibrahim, hindi tatapatan ng taripa ng Amerika, kundi dadaanin ito sa dialogo at diplomasya sa ikinakasang ASEAN-US Summit. When we encounter this problem with the tariff, we said proceed with bilateral meetings, but retain the ASEAN consensus, and without exception, all ASEAN leaders gave that tacit approval. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. Nanawagan din ang kooperasyon ng Pangulo sa pagsugpo sa transnational crime at sa sama-samang pagtugon sa mga epekto ng climate change. Ang upskilling sa pamamagitan ng teknolohiya at ang paggamit ng artificial intelligence at suporta sa mga maliliit na negosyo ang siya namang tema ng mensahe sa ASEAN Business Advisory Council at nagpahayag ng suporta ang Pilipinas sa isang future-ready na ASEAN. Nilagdaan din ng mga ASEAN leader ang Kuala Lumpur Declaration na magtatakda ng direksyon ng ASEAN hanggang 2045. Tila pagbalik tanaw daw ito sa naging kasunduan ng mabuang ASEAN noong 1967 sa pagitan ng mga bansang pinagbuklod ng pagkakaibigan, kooperasyon at sama-samang pag-unlad. May one-on-one meeting din ng Pangulo kina Lao PDR Prime Minister Sonsay Sipandon kung saan nagkaroon ng kasunduan sa defense cooperation, economic and trade cooperation at education. At Thai Prime Minister Petongtan Shinawat kung saan kabilang sa mga napag-usapan ng mas pinaigting na kalakalan, kooperasyon sa agrikultura at pagsugpo sa transnational crime. Igan, ngayong araw naman magaganap na ang ASEAN GCC China Summit. Inaasahan magpapalakas ito, magpapalago ng kalakalan sa pagitan ng ASEAN at gayon din ng GCC bilang mga regional economic blocs
at gayon din sa China sa kanyang patuloy na paghamon sa Amerika bilang isang economic superpower. Igan. Ivan, kaugnay sa reciprocal tariff ng Amerika, marami bang lumapit na bansa o dayuang negosyante sa Pilipinas para magpahayag na dito na lang muna sa ating mamuhunan? Yan, Igan, ang isa sa mga nakitang oportunidad kasi marami yung mga nakakita ng masamang magiging epekto ng taripa sa kanilang mga bansa. Pero ang Pilipinas, magugunitan natin isa sa mga nagsabi na maaring makatulong pa nga ito sa ating ekonomiya dahil sa mas mababang taripa kumpara sa ibang mga bansa sa rehiyon. Sa ngayon, Igan, yung mga nakikita natin mga pagpupulong na ito, tinitingnan yan bilang reaksyon ng mga bansa, ng mga economic blocks sa mga taripa na yan ng Amerika. Bagamat sa ngayon, nagpapatuloy yung mga bilateral o yung mga one-on-one meetings sa mga bansa sa Amerika at ganyan yung multilateral approach na tinatawag o yung bilang isang regional block ay kakausapin ang Amerika. Yan ang ikinakasa ni Prime Minister Anwar Ibrahim ng Malaysia para magkaroon ng pagpupulong ang ASEAN at US para pag-usapan mismo itong mga issue ng taripa. Dito naman sa Asia, Pilipinas, nagkausap na ba kayo ng Pangulo tungkol sa balasahan nangyayari sa gabinete? Nako, Igan, yung balasahan sa gabinete, yan ang top of the agenda sa nakatakdang press conference natin sa Pangulo mamayang alas 5 ng hapon dito sa Malaysia. At bukod dyan, siyempre, may tatanong din natin yung iba pang mga may init na isyong kinakaharap ng kanyang administrasyon tulad ng kanyang sumasadsad na ratings, ang naging resulta ng eleksyon, ang benteng bigas at marami pang mga mahalagang issue sa bansa. Maraming salamat at ingat. Ivan Mayrina live po mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.